para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Still here with us is Dr. Ari Olympia Chang, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Okay, so granting na kunyari sa regular patient na kinoconsider natin merong colon cancer, no? Kapag po kunyari nagawa na ang colonoscopy sa pasyente, ano ang next step, doktora? Okay, so if meron tayong pasyente na dumating na meron siya mga simptomas, tapos na colonoscopy, yung kinagandahan kasi ng colonoscopy, hindi lang siya diagnostic, therapeutic din siya. So kung polyp pa lang siyang maliit, sabihin natin meron siyang symptoms, pero yung symptoms na dahil malaki lang yung polyp niya. So yun yung gumagasgas lang yung dumi na dumadaan, napapadugo niya yung polyp, pwedeng yun na yung reason kung ba't siya nagkakaroon ng bloody stool or konting constipation dahil malaki yung polyp. Kung kinaganda ng colonoscopy is diagnostic din siya, kaya namin tanggalin yung mga polyp na yan, lalo na kung maliit pa lang siya. So, ang screening colonoscopy kasi ginagawa natin even kahit walang sintomas ang pasyente. Basta tumata ka na sa between 45 years old to 50 years old, ina-advise na namin kahit walang sintomas, magpa-colonoscopy na dahil syempre, kung maliit pa ang polyp, walang sintomas, mas madaling tanggalin. Yeah, okay. And Doc, we've been mentioning about colonoscopy. Pwede bigyan nyo sila ng idea, ano ba ang colonoscopy? Paano ginagawa ito, itong procedure na to? Okay, so unang-una, lalo na kung nasa 37 years old and above na yung patient, kukuha muna tayo ng clearance sa cardiologist. Or sa pulmonologist kung may mga lung problems yung pasyente. Pag nakakuha tayo ng clearance, yung patient is-schedule po natin yan siya for colonoscopy. So during colonoscopy, patutulugin kayo na anesthesiologist para walang mararamdaman at wala kayong makamalay-malay kung ano na nangyayari sa inyong katawan. Okay? So, ang mangyayari, pag tulog na yung pasyente, meron tayong scope, no, na ipinapasok sa puwet. Parang camera ba to, doktora? Yes, may camera yung dulo ng scope na ito. So, ipinapasok po ito sa loob ng puwet ng pasyente, tapos titingnan namin ang buong colon o yung buong large intestine and hanggat kaya abutin the last part of the small intestines, which is the terminal ileum. Okay. So, dahil may camera dito, makikita kung whatever, kung normal ang lining. Yes. So, during the process, naka-record yun, naka-record yung buong colonoscopy, and then we also take pictures. Okay? Pag may makita kaming polyp, pag maliit lang siya at kayang tanggalin by colonoscopy, tinatanggal na namin to at pinapadala namin sa pathology for histopath. Kung masyado ng malaki, or kung bukol na talaga siya at hindi na siya kayang tanggalin by colonoscopy, nagbabiopsy kami. Dahil kailangan pa rin ng surgeon, kunyari, surgical candidate ang pasyente, kailangan pa rin niya ng histopath para galawin yung bukol ng pasyente. And okay, so Doc, ganun pala siya. So talagang makikita mo, maganda pala kasi dahil nga makikita mo yung actual sa loob eh. Yes. Okay. Now, in the event na kunyari normal, walang nakitang finding, pero like kanina na-mention natin na, kapag may risk factor, say may kamag-anak, okay, na-diagnose ng colon cancer, dapat 10 years earlier than dun sa diagnosis nung kamag-anak na yun na nagkaroon ng colon cancer. Tapos ito nga findings normal, kailan ang ulit-ulit nitong colonoscopy? Another 10 years. Another 10 years. Pero dun sa mga iba pong pasyente or ibang individuals na walang risk factor, usually ito, para maingganyo natin yung mga i-convince natin ng ating mga viewers na magpa-regular colonoscopy, how regular is regular? Usually, nagsisimula tayo at 45 years old. Dati, 50 years old. Oo nga. Pero yung American Society of Gastroenterology, napansin nila medyo dumadami na yung nasa younger age. Bumabata na yung mga may colon cancer. So, dun sa guidelines nila, binaba na nila to 45 years old. Dito sa Pilipinas, hindi pa hard set yung guidelines natin na yun. But, again, we have been seeing also more patients na pabata ng pabata. So, most of us have advocated having their colonoscopy starting at 45 years old na rin. But dahil kunyari normal yung findings, kailan po yung ulit? Say nag-comply? Every 10 years. Na kung may polyp na makita, depende or may sa pathology. Also. Yes. Kung may symptoms tapos may polyp, it will depend dun sa histopath ng polyp. So that will be arranged between 3 to 7 years yung ulit na colonoscopy. Depende
dun sa histopathology ng ating So, it's really a polyp. case-to-case basis. Yes, and that's why it's very, very important to have the colonoscopy done because other than the fact that we can remove the polyp, it will also, yun din ang magsasabi sa atin kung kailan natin uulitin. Okay, so in the event na na-confirm, okay, via colonoscopy that there's this bukol and then lumabas yung result ng biopsy na ito finally talaga colon cancer ang diagnosis. So, what would be the step 1 in managing the patient? Okay, so this is a multidisciplinary team. Okay, we need a multidisciplinary team once na-diagnose ang patient with colon cancer. So, we usually call on an oncologist and tumatawag rin tayo ng surgeon. Okay? So, and kung may mga comorbidities yung patient, kung medyo elderly na siya, may mga hypertension, ganyan, heart disease, we call on the cardiologist, pulmonologist, kung may lung problems, nephrologist kung may mga kidney problems yung patient, depende kung ano yung mga comorbidities niya. So, but definitely, we'll have the gastroenterologist on board, the oncologist, and the surgeon on board. So, the multidisciplinary team will discuss kung anong stage yung patient and then kung ano yung management. Okay? So, kung maliit lang yung bukol, usually, and then walang kalat, it's direct to surgery. Pero sometimes kung medyo malaki, the oncologist might opt to give neoadjuvant chemotherapy. So, paliliitin muna with by chemotherapy yung bukol and then saka siya ooperahan para mas maliit ang tatanggalin na bituka, ma-maximize natin yung length ng bituka ng pasyente. Okay, so yun pala yung mga kasangbahay. Yung iba minsan diretso na sa surgery o yung iba naman minsan pinapaliit muna via chemo. Pag lumiit na, that's when saka lang ooperahan. Yes. But when does it happen that surgical management become contraindicated? Yung hindi na kailangan operahan kahit pa may colon cancer. So, pag elderly and hindi nila kayang mag-undergo ng procedure na yun, usually yan yung mga hindi natin pinapag-surgery or kung sabihin natin kumalat na sa peritoneum o dun sa labas ng tiyan, matted na. Pag ganun, mahirap na siyang galawin. No? So yun, hindi na namin yung pinapa-operahan. Usually kapag ang pasyente ay kahit na stage 4 na siya or terminal na siya, minsan pinapagawa pa rin namin ang surgery for palliative care. No? For comfort. Yes, for comfort. So, ibig sabihin, para lang maging komportable yung pasyente. So, kasi minsan, ang source ng discomfort ng pasyente is yung hindi nga siya makapupo. Dahil or nga may yung pain, obstruction. may obstruction. So, we just remove the obstruction para maging comfortable yung pasyente. Pero kung talamak na yung kalat niya sa ibang organs, it will be just part of palliative care for that patient. I see. I can just imagine kasi 'di ba ang purpose ng colon kasi no. Diyan actually yung pinakahuli na naiipon yung dumi natin. And talaga alam natin waste product siya kailangan ilabas. But in the event na may bukol, okay, diyan sa labasan ng dumi. So imagine mo kung gaano ka-toxic sa katawan natin na hindi mailabas. Yes. Okay, and naririnig natin yung iba mayroong colostomy ba? Can you Yes, expound on that? So yung isang option naman is kung hindi naman pwedeng operahan yung pasyente for one reason or another, lalagyan na lang ng surgeon ng colostomy bag, which maglalagay siya ng incision dun sa tiyan. Maliit na hiwa. Maliit na hiwa. Tapos ilalabas niya ng konti yung colon. Tapos may lalagyan niya yun ng bag para dun na lang ilalabas yung dumi ng pasyente instead of dun sa usual. At yun ang laging nililinis. Yes. Tapos pinapalitan rin din yung bag na yun. I see. Okay, so ito marami palang options naman. Okay, Yes. depende sa, kumbaga, it's really multifactorial. Maraming kailangan i-consider na factors. Kung siguro age, kung kaya na ng pasyente. Sometimes we use it as a bridge din. Kung surgical pa rin naman yung patient or pwede pa rin siyang operahan, lalagyan muna siya ng colostomy bag. And then, kapag napaliit na yung bukol na with neoadjuvant chemotherapy at pwede na siyang operahan, then tatanggalin nila yung bag, tapos ipagdudugtong na lang yung colon niya. Tapos I see. sasara na yung butas na yun. So, eventually, it could lead to a normal life afterwards. I see. And prognosis, doktora, kamusta ang outcome pagka nagawa ang mga ganitong procedures? Kamusta ang pasyente? Well, usually kung stage 4 siya, again, palliative na lang siya. Eventually, ang pasyente,
will succumb to the metastasis or to the disease. Sabihin, mas malaking problema na rin yung komplikasyon ng cancer sa ibang pinuntahan. Okay, Yes, so ibang metastatic pasyente namin na operahan, nalagyan ng colostomy, but dahil may kalat siya sa atay, O or sa hindi baga. na rin nare-resect yung sa atay, masyado ng madami, hindi na nila yun minsan yun ang ikinamamatay nila dahil sa metastasis. Oh, pero colon cancer per se, like what you said, if treated or detected early and managed, okay, You can still right away. live a normal life afterwards. Naku, Marami po makasambahay, tayong that's mga good survivors. news. So dapat talaga, we should always pay attention sa ating mga nararamdaman daily. We should, dapat alam natin yung katawan natin yung parang yung norm, para just so, alam din natin kung pagka merong konting changes, na nakikita natin na kailangan na it's not normal for me anymore. Tama, Doktora? Yes, Yeah. opo. Tapos wag po tayong magtitiis. Eto, Doktora. Huwag po kayong magtitiis. Magsasabi na po kayo kaagad. Tama. And eto, last question, Doktora. Is this preventable? Is colon cancer preventable? Yes, it is preventable. And can you give like some preventive measures sa ating mga kasambahay? Oh well, ang pinaka-preventive measure natin, well, una, syempre, in terms of bisyo, wag na tayong mag-smoking, alcohol, lahat po yan, pwede po niyan pabilisin ang pag-transform into colon cancer, lalo na kung meron na kayong risk factors sa family. Ngayon, isa pang preventive measure talaga is screening colonoscopy. So, pag umabot na kayo ng 45 years old, birthday gift nyo na sa sarili ninyo, mga kasambahay, ang magpa-colonoscopy. Nako, magandang magandang advice, Doktora. And siguro like final words, and you might want to invite also our viewers to visit you here at Makati Medical Center. So again, ako po si Dr. Angela Marie Chang, isa po akong gastroenterologist dito sa Makati Medical Center. So again, tulad po ng sinabi ko kanina, napaka-importante po ang screening colonoscopy. 45 years old to 50 years old, pwede na kayo magsimula magpa-screening colonoscopy. Ako po mismo ay pwede pong mag-colonoscopy po sa inyo. Okay, that's great news. And thank you once again, Dr. Ari Olympia Chang, a gastroenterologist from Makati Medical Center.